Magandang buhay, magandang araw po sa inyong lahat. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Okay, tayo po muli ay sasamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. I would like to share with you, mga minamahal, about the reasons to praise the Lord. Mga dahilan kung bakit tayo dapat magpuri sa Panginoon. From Book of Psalms, chapter 34, verse 1 to 4. Sama-sama po natin basahin sa Good News Translation, verse 1. David says, I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. I will praise Him for what He has done. May all who are oppressed listen and be glad. Verse 3, proclaim with me the Lord's greatness. Let us praise His name together. Verse 4, I prayed to the Lord, and He answered me. He freed me from all my fears. Pinagpala na po ang salita ng Panginoon. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we thank you so much for your love, for your goodness, and your faithfulness to us. We proclaim your name, Jesus, be known to everyone who believes in you. Your name is holy. Your name is high above the heavens. In the name of Jesus. O God, luwalhatin ang iyong banal na pangalan. Malaya po kayong gumawa at kumilos sa aming mga buhay. In Jesus' name. Let our lives be changed according to the truth of your words, O Lord. I pray, Father, bigyan mong bawat viewers ng pusong mapagpakumbaba, pusong nagpapatama, pusong nagpapasakop, at pusong sumusunod sa iyong mga salita't banal na kalooban. Father, I acknowledge and I recognize your holy presence in our midst. Malaya po kayong kumilos sa aming pong mga buhay in the name of Jesus. I declare that this day and every day be filled with a spirit of gratitude and praise. We love you, Father, Lord Jesus, Holy Spirit. Your name be lifted up, be magnified, and be glorified. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. Muli po ang ating topic ay ang mga dahilan bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. Sinabi ni David, I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. Ipinapakita ni David na nakadepende siya sa Diyos sa lahat ng meron siya. Sinasabi niya that he will praise the Lord at all times. At ito ay kanyang pinatunayan. Natutunan ni David na purihin ang Diyos kahit sa panahon ng kahirapan at panganib. Bakit? Una, natagpuan niya ang Diyos na sapat sa lahat ng panahon. I will praise Him for what He has done. Pangalawa, tiyak na tutulungan siya ng Diyos sa bawat pagkakataon. In every challenges, in every crisis, in every circumstances. Pangatlo, determinado si David na ihayag ang kadakilaan ng Diyos. Okay? It means ipinagmamalaki niya ang Diyos. Ipinagyayabang niya ang Diyos, ang Panginoon. Verse 3, proclaim with me the Lord's greatness. Let us praise His name together. In-encourage niya ang maraming tao, okay, na magpuri sa Panginoon. Sabi naman sa New International Version, glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Sinasabi din po ni Apostol Pablo, kung kailangan ako'y magyabang, ang ipagyayabang ko'y ang aking mga kahinaan. Bakit niya nasabi ito, kapatid? Dahil kung kailan siya nagiging mahina, doon naman pinapalakas ng Diyos. So, ini-encourage po tayo ni David to praise the Lord at all times. To trust Him. To seek guidance in Him in the good times and bad times. Praising God must be continuous, kapatid. Praising God is intentional commitment. Praising God is individual commitment. Praising God is a personal conviction. It is a decision, kapatid. God is inviting us to praise Him at all times. Sabi ng Psalms chapter 95 verse 1 and 2, come, let us praise the Lord. Let us sing for joy to God who protects us. Verse 2, let us come before Him with thanksgiving and sing joyful songs of praise. King David praised the Lord, kapatid, 7 times a day.
Sabi ng Salmo chapter 119 verse 164, 7 beses akong nagpupuri sa inyo bawat araw dahil matuwid ang inyong mga utos. Grabe po, no? Kaya kung si Daniel ay 3 times a day siya nanalangin sa Panginoon, si David naman 7 times a day na nagpupuri sa Panginoon. So, china-challenge din po tayo ngayon ng Panginoon ayon sa kanyang salita. Na tayo ay mag-pray, na tayo ay magpuri sa Kanya. With this, pareho po nilang naranasan ang pagliligtas, ang kapangyarihan ng Diyos. Okay? Nagtagumpay si David sa kamay ni Goliath. At nagtagumpay din naman, iniligtas at iningatan, proteksyonan ng Panginoon si Daniel sa mga leon. Kapatid, if you want to experience the manifest, unlimited power of God, praise Him at all times. When the devil is trying to steal, to kill, and to destroy you, your family, business, or maybe your ministry, when you start to praise the Lord, mga minamahal, magiging powerless ang dyablo. Therefore, mga minamahal, ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay dakila nating sandata. Okay? Si David ay nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng pag-awit, pagsayaw, pagpapasalamat, at sa pamamagitan ng pagkilala sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, isinasaysay niya ang kabutihan ng Panginoon. Kaya nga, marami siyang mga awit eh. Ito ang mga panalangin at pag-express ni David na siya ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ito ang pagpapahayag ni David ng papuri sa Diyos at ang kanyang pag-asa para sa kaligtasan mula sa oppression. Tingnan po natin sa unang Kronika, chapter 29, verse 10 to 13. Sabi doon, sa harapan ng mga tao'y tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman. Yahweh ang Diyos ng Israel na aming Ama. Verse 11, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Grabe, verse 12, sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Verse 13, pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Hallelujah. At sinabi pa ni David doon sa verse 20, purihin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Pinuri nga ng buong kapulungan si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumuko ang lahat, sumamba kay Yahweh at nagbigay galang sa hari. Praise God. Madalas na pinapupurihan ni David ang Diyos dahil sa nararanasang mga pagpapala at proteksyon na kinikilala ang kapangyarihan, kabutihan, at katapatan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Dapat ganito din po tayo. So, today po, we will learn the 3 reasons why we praise the Lord. First, God hears our prayer. Okay? So, isa po yan sa dahilan kung bakit tayo nagpupuri sa Panginoon. Dahil sinasagot niya ang ating mga panalangin. Sinabi ni David sa verse 4, I prayed to the Lord, and He answered me. He freed me from all my fears. Pinakinggan siya ng ating Panginoon. Okay? Si David ay nagpakumbaba sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang pagnanais na kontrolin ang tao at humingi ng tulong sa Diyos. Pagpapakita na ini-encourage at tinuturuan niya ang iba na gawin din po ito. Sinasabi sa atin ni David kung bakit sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Okay? Sabi doon sa Aklat ng mga Awit, chapter 18, verse 19, nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan. Ako'y iniligtas sapagkat kanyang kinalulugdan. Ibig sabihin na please niya ang Diyos. Nalugod ang Diyos sa kanya.
Alam po ninyo, natutuwa ang Diyos kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Kung ikaw ay nagpipray, nagdudulot ito ng kasiyahan sa Panginoon. Okay, dahil nalulugod siya, natutuwa siya, that's the way na sasamahan ka niya. Pagpapalain ka niya. Iingatan ka niya. At ipaparanas niya sa iyo ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Amen? Hallelujah. That's why, be devoted, kapatid, in prayer. Seryosohin mo yung relasyon mo sa Diyos. Kapag lumapit ka sa Diyos, you cannot make up anything to Him. Tandaan mo, kapatid, ginagawa lahat ng Diyos para sa iyo. Dahil yan siya. Ano man ang iyong failures or shortcoming, God makes it all up to you, kapatid. God is doing His best for you and for me. Amen? Hallelujah. Sabi ng Isaiah chapter 65 verse 24, before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. Grabe, no? Advance ang ating Panginoon. Imposible po na magkaanak pa si Sakaria dahil baog ang kanyang asawang si Elizabeth. Parehas na silang matanda na. Dahil siya ay nanalangin sa Panginoon, pinakinggan siya. Luke chapter 1 verse 13, the angel of the Lord said to Sakaria, do not be afraid, Sakaria, for your prayer has been heard. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay nananalig, nagtitiwala sa Panginoon, whatever you ask in prayer, you will receive it if you have faith in God. Ang susi pa rin talaga, manalig ka, manampalataya ka, magtiwala ka sa Panginoon, kapatid. May malubhang sakit si King Hezekiah, buong pait na umiiyak, lumalapit na nanalangin sa Diyos. Dahil siya ay naging tapat at buong pusong sumunod sa kagustuhan ng Diyos, pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Paalis na noon si Isaiah dahil dinalaw niya si King Hezekiah, tinignan niya. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, Pangalawang Hari chapter 20 verse 5, bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang kanyang panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya, pagagalingin kita. So makikita po natin dito that prayer is powerful. Nakikinig ang Panginoon, tumutugon ang Panginoon. Amen? Psalms chapter 145 verse 18, the Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. Okay? How to praise the Lord at all times, kapatid? Pray. Pray. Ang panalangin ay simpleng pakikipag-usap sa Diyos. Pero ito'y nagpapakita ng ating pag-asa at pagtitiwala sa Kanya. God's desire na sabihin natin lahat sa Kanya. Ipagtapat natin ang lahat ng ating mga alalahanin, ang mga problema natin. So make it sure na nasasabi mo lahat sa Kanya, kapatid. Come to the Lord with boldness, with faith, with honesty. Be who you are in the Lord. Maging totoo ka lang, kapatid, sa Kanya. Come to the Lord always, into the throne of His grace, dahil tiyak ang kasagutan, kapatid. Hallelujah. Amen po ba? Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer you. Tinitiyak ng Panginoon na kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, hindi ka mapapahiya. Secondly, reasons why we praise the Lord. God listens to the cries of His people. Nakikinig ang Diyos, kapatid, sa ating pagdaing. David believed that when the righteous cry out, God listens. Sabi ng Psalms chapter 34 verse 15, the eyes of the Lord are on those who fear Him, and His ears are open to their cries for help. Sinabi pa sa verse 17, the righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them out of all their troubles. Si David ay sumigaw sa Diyos mula sa panahon ng matinding crisis. Okay? And now, siya ay sumisigaw sa Diyos na may parehong lakas upang purihin siya para sa kanyang pagliligtas. Hallelujah. Sabi ng Awit chapter 18 verse 6, kaya't si Yahweh ay aking tinawag sa aking paghirap, humingi ng habag. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig, pinakinggan niya ang aking paghibig. Sa English version, sabi, in my distress, I called upon the Lord.
and cried out to my God. He heard my voice from his temple, and my cry came before him, even to his ears. Dito ipinapahayag ni David ang kanyang pag-ibig sa Diyos at papuri sa kanyang pagliligtas mula sa kanyang mga kaaway. Kasama na po dito si Saul. Ang kanyang pagtitiwala sa kapangyarihan at proteksyon ng Diyos ang naging pag-asa niya. Kung babasahin po natin yung whole chapter ng 2 Samuel chapter 22, nandyan. Diyos lang talaga ang tanging maasahan natin, kapatid. Diyos lang talagang ating masasandalan sa panahon ng matindi at mahihirap na sitwasyon. Naririnig po ng Diyos ang ating mga daing. Nakikita niya ang ating kalungkutan. Nakikita niya ang ating paghihirap. If you are in pain, frustration, at alam ng Diyos kung ikaw ay natatakot. So maaari po tayong lumapit sa Kanya at ipagtapat lahat sa Kanya. His listening ear is always open to our prayers. His loving heart wants to embrace us as we cry on His shoulder. Hallelujah! Sa Diyos lang natin matatagpuan at mararanasan ang tunay na kapayapaan, kapahingahan, kapatid. At makatitiyak tayo sa pag-ibig na ipinapakita niya sa atin. Amen? As you wait patiently for the Lord, He hears your cries. At siya ay nakikinig sa iyo bilang kanyang minamahal na anak. Hallelujah! Sinabi ni David, Psalms chapter 40 verse 1, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Ang Diyos mismo nangako na ililigtas niya ang mga humihingi ng tulong sa Kanya. As you cry out to God, you can trust His provision, protection, and His plans. Hallelujah! Dahil mas dakila ang Kanyang plano sa buhay po natin. Amen? Reasons why we praise the Lord. Thirdly, God delivers us. In God's time, in His ways, mararanasan po natin, kapatid, ang pagliligtas ng Diyos. Nakagaya ng naranasan po ni David. Ang sabi ni David sa verse 4, I prayed to the Lord, and He answered me. He freed me from all my fears. Siya ay pinalaya sa kanyang takot na nararamdaman. Do you believe, kapatid, na may timetable ang Panginoon? At kapag siya ay kumilos, His ways are different than us. Tama po. His thinking, His ways is higher kaysa sa atin. Kaya pagtiwalaan natin ang Diyos, kapatid. Paano nagtagumpay o naranasan ang pagliligtas ng Diyos sila Haring Jehoshaphat sa labanan mula sa Moabites, Ammonites at Meunites? Ang naging susi nila ay they seek God together in public. They prayed and they fasted and they praised God. At dahil dito, naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan nila ang pagliligtas ng Diyos. Ipinahayag po ni David ang dahilan kung bakit siya labis na nagpupuri at nagagalak. Pinatotohanan niya na noong siya ay nasa kagipitan at natatakot para sa kanyang buhay, siya ay dumaing sa Panginoon. At sinagot ng Panginoon ang kanyang daing. At siya ay iniligtas sa lahat ng problema at pagsubok na kanyang naranasan. Binuksan ng Panginoon ang mga mata ni David upang makita kung paano kasama niya ang anghel ng Panginoon. May mga nagkampo sa palibot niya. Pinoprotektahan siya at iniingatan siyang ligtas. Hallelujah! Ang pinakaunang ginawa ni David noon ay ang bumangon at sumamba sa Diyos. Kahit nasa kanyang matinding kalungkutan, nanatiling intact ang kanyang koneksyon sa Diyos. Sabi doon sa verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Verse 8, test and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. Sinasabi pa sa verse 19, the righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Sa lahat.
Ano man ang kinakaharap mo o pinagdadaanan mong problema, pagsubok, kapatid, God can save you in the ways you do not know, in the ways you cannot imagine, in the ways you cannot explain. Magtiwala ka lang sa kapangyarihan ng Diyos. Patuloy ka lang manalangin, magtiwala, magpuri, at sumamba sa Diyos. Amen? Marami pong beses sa buong salmo or mga awit, naririnig natin si David crying out in fear to God. David has a lot to fear. Ang kanyang buhay ay nagdulot ng kamatayan, pananakit, at pagkakanulog. Ngunit kahit sa pinakamalalim at pinakamadilim na panahon ni David, tatawag siya sa Diyos at hihingi ng kaligtasan, ng tulong. Sa lahat ng bagay, ito ang pinaka-wise na ginagawa ni David. He always consulted God. Lagi siyang kumukonsulta sa Panginoon. Kaya nga siya ay tinawag na a man after God's own heart. Si David ay malapit sa puso ng ating Panginoon. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Laging andyan ang Diyos para sa iyo. At lagi siyang nakikinig sa iyong mga panalangin, sa iyong mga daing. Matutulungan ka niya sa iyong mga alalahanin at maililigtas ka niya. Have faith in God with confidence to fight fear and ask the Lord for your deliverance. Kagaya po ni David, when you seek the Lord, He will deliver you from all your fears. Amen. In our conclusion, pinapupurihan natin ng Diyos hindi lang dahil sinasagot niya ang ating mga panalangin, hindi lang dahil pinakikinggan niya tayo sa ating mga daing, at hindi lang dahil inililigtas niya tayo, kundi pinapupurihan natin, sinasamba natin siya at pinasasalamatan dahil mahal niya tayo. Sa ating pong teksto, ipinapahayag ni David na anuman ang kanyang sitwasyon, he will always choose to praise the Lord. He will boast in the Lord and talk of His greatness kahit na siya ay nahaharap sa mga panganib. Declare God's name at all times. Declare that God is good all the time. Amen. Declare His goodness and His faithfulness. It's time to praise the Lord, mga minamahal. We can choose to rejoice and to praise the Lord base sa kanyang mga pangako at katapatan sa nakaraan at sa inaharap. Declare His greatness in all circumstances. With this, mabibigyan po natin siya ng kaluguran. Sabi ni Apostol Pablo, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 2 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Sa panahon ng mga problema at pagsubok, draw near to God. Purihin mo siya. Sambahin mo siya. Alam po nyo, ang pagpupuri ay nakakahawa. Nakaka-encourage. Sabi doon sa verse 3, proclaim with me the Lord's greatness. Let us praise His name together. So inanyayahan ni David ang lahat ng nakikinig sa kanyang papuri at pagsamba na sumama sa kanya sa pagpupuri sa kadakilaan at katapatan ng Diyos ng sama-sama. Laging mag-alay ng papuri at pagsamba sa Diyos because He deserves it. Hallelujah. Praise the Lord at all times. Bless the Lord at all times. Amen. Glory to God. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. I declare you are blessed by God. You are highly favored in Jesus' name. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we praise you and we worship you and in spirit and in truth. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil kayo ang aming kanlungan, kayo ang aming kalasag, ang aming matibay na buog, at kayo ang higit na aming kailangan at tutulong. Hallelujah. Truly, Lord, dakila ang iyong pag-ibig at dakila ang iyong katapatan sa buhay namin. I pray, Father, that in the power of your Holy Spirit ay patuloy na magmanifest sa bawat viewers ang iyong walang hanggang kapangyarihan, anuman ang kanilang mga kailangan. I declare that you provide all their needs according to your riches in Christ Jesus.
Protect them from all harms. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga may sakit karamdaman. Increase mo ang kanilang pananampalataya at pagpalain in all areas of their lives. In the name of Jesus. Father, let love, joy, peace, grace, and your goodness will follow us all the days of our lives. Habang kami ay patuloy na lumalapit, nagtitiwala, sumusunod, nananalig, nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Thank you so much, O God, that you incline your ear toward us. You hear our prayers and always deliver us. Thank you so much, Father. All the glory and honor belongs to you. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen.